Let's proceed now to number 2. Okay? So number 2, ang gagawin lang natin, almost the same. So paano ba natin magdi-divide niyan? Okay, pansinin natin, okay, for mastery na po ito, ang ating polynomial ay nasa descending powers of x. Okay, ibig sabihin niyan, pwede tayong dumiretso. Okay, so anong gagawin natin? Kukunin din po natin tong divisor. Dahil minus 2 po ito, pag gumawa tayo ng small box sa synthetic division, katulad po nito, maglalagay po ako dito ng very good. Maglalagay ako ng negative 2 or positive 2. It must be positive 2. Kasi po, magpapalit na po tayo ng sign dito. From negative 2, it will become positive 2. Very good. Then take all the numerical coefficients sa dividend natin. For x cubed, we have 5. Okay, copy lang natin yung 5 na yon. Then for x square, we have negative 16. So right here, negative 16. Then for x, we have positive 4. So ilalagay lang po natin yung positive 4. Sunod-sunod naman po sila. At saka ito naman, negative 3 ang ating last or constant term. Okay, lagay lang natin. Sir, bakit po sunod-sunod? Pare-pareho or tama lahat? Okay? Because we don't have missing exponent. Okay? Wala tayong nawawalang exponent dyan. Okay? Kaya po, kukopyahin lang natin ang buo. We have 5, we have negative 16, positive 4, negative 3. Okay? So now, let's continue. Maglalagay po tayo dito ng very good. Gagawa tayo ng ating horizontal line for equal sign. And ano lagi yung ginagawa natin sa first number? Bring down, okay? Then lahat po ulit ng nandito, anong ginagawa? Multiply dito. At lahat po ng gagawin natin pang nagtapat na, i-add po natin. Okay? So tandaan po yon. So now we are going to have this one. 5 times 2, what is our answer? Very good, that is 10. Then pag pinag-add natin tong dalawa, the answer for that is negative 6. Pag minultiply naman natin to, doon, ang sagot dyan ay negative 12. Once we add these two numbers again, you will get negative 8. Tandaan, pag magkaiba ng sign, ay subtraction po tayo. Copy the sign of the bigger number. Ganun lang po kasimple. Then again, negative 8 multiplied by positive 2. So the answer for that is negative 16. Okay? So, and kapag po nagkapareho ng sign, siyempre negative saka negative, pag addition, ang sagot mo ay negative. Ilan ang negative yan? Negative 19. Okay? So, tatandaan po natin, ang remainder po natin, yung nasa dulo. Ito po yung tatawagin nating remainder, at ito na po yung ating magiging sagot. Okay? So, pag dinugtungan natin yan, paanong ginawa natin kanina, that is from x, lalagyan na kasi natin class ng x yan. Okay. Maglalagay tayo dito ng x sa una, sa tapat ng 5. Okay. So, what is our answer or what is our highest exponent or the degree? The degree of this polynomial, yung sa ating problem is very good 3. Babawasan lang natin ng isa yan. So, that will become x raised to, very good, x raised to 2. Okay. At yun na po yung basihan natin ngayon. So, this is x squared. Susunod naman po ay x raised to 1. At ang susunod doon, x raised to 0. Okay? At ito yung remainder o yung r. Pag sinulat po natin yan, ito po yung lalabas na sagot natin. Okay? So, we now have, kopyahin na natin itong buong to. So, we have 5x squared minus 6x raised to 1. At yung 1 po ay hindi na po nilalagay. Okay? Tapos, minus 8x raised to 0. Yung x raised to 0 ay hindi na po nilalagay. Understood, yan na po yung ating constant term. Ito na yung constant term natin. At saka natin idudugtong ngayon yung ating remainder. So, plus, magkakaroon tayo ng fraction kasi may remainder. Sa taas natin, andun ang negative 19. At dito naman sa ilalim o sa denominator, andyan yung ating original divisor. Yung ating simula. Ito po yung x minus 2. Yun po yung ilalagay po natin sa ating denominator. Okay? So, x minus 2. Pareho lang po silang dalawa. Tatandaan po natin kapag may remainder. So, therefore, what is our answer?
this is, or the quotient is 5x squared minus 6x minus 8 plus negative 19 over x minus 2. I hope nasundan po yan. Okay? So, let's proceed now to the last part. And find the value, okay, of a given polynomial when there is a given value of x or variable. Okay? So, meron po tayong dalawang example dito. Let's take the first one. Ang gagawin lang natin dyan, class, kapag meron tayong find the value, we are going to use this one. P of, ayan, P of x. Okay? That means polynomial of x na kung saan yung x na to ay papalitan natin ng yan 1. So here we have P of 1. So again, yung x natin papalitan natin ng 1. Okay? So what does it mean? Lahat po na nakikita nyo sa given polynomial na to na x, papalitan natin ng 1. So isulat muna natin siya ng ganito na kung saan papalitan ko yung x ng parenthesis. So we have 4x cubed will become 4x cubed minus 5x. Yung x, anong gagawin ko sa x? Papalitan ko po ng parenthesis, di po ba? 4 minus 5x squared, I mean, plus 9x, okay, yung x papalitan parenthesis, plus 7, wala nang parenthesis yun kasi po wala nang x, di po ba? So, anong ipapalit natin sa x natin? Ayun, yung ating hinahanap na value. Kapag x is equal to 1, so therefore, papalitan natin yung x natin ng 1. Very good. Okay? So, this one will become 1 at ito 1. Then, you are going to simplify your answer. Pag sinimplify mo po yan, tatanggalin mo po muna lahat ng exponent. Paano yon? This is 1 cube. 1 times 1 times 1. Ganun po yung pag-solve nun. That is 1. Okay? Then, kopyahin mo muna yung minus 5. And then, what is 1 times 1? Yung what is 1 square? We have 1. Okay? Plus, dahil wala naman pong exponent dito sa gawin na to, walang exponent. So, ang gagawin natin, pwede na tayo mag-direct multiplication. We have 9 times 1. What is our answer? Very good, 9. Plus 7, copy lang tayo. And then, yung mga nakalagay po na times 1 dyan, i-multiply lang po natin doon sa number, sa unahan nila. So, therefore, we have 4 times 1, we have 4. And then, we have negative 5. Take note of this, negative 5. Negative 5 times 1, what is our answer? That is negative 5 or minus 5. They are just the same. Para umikli na po yung solution natin mamaya, pwede mo namang kopyahin o pagsamahin yung ating plus 7 and plus 9 or positive 9, positive 7. Pwede mo nang pagsamahin yan. Ang sagot po natin dyan, positive 16. Okay? So, pwede mamaya na pero yung pagsamahin. And then, pagsamahin po natin yung mga parehong sign. Katulad po nito, mayroon po tayong positive 4. Pag walang sign, understood, positive. So, positive 4 and positive 16. Our answer for positive is positive 20. Tapos, yung sa kabila naman, okay, pag nakuha mo yung positive 20, syempre, mawawala na po ito. Anong natitira doon? Negative 5 na lang. Okay? Kasi mag-isa lang yung negative 5 natin or minus 5. Basahin lang po natin yan. 20 minus 5. What is our answer for 20 minus 5? We have 15. Very good. So, therefore, what is P of 1? P of 1 is equal to 15. That is your final answer for that problem. Okay? So, pag tinanong kayo, ano yung value ng polynomial na to? Kapag po ang x natin ay 1, base sa na-solve natin, ang x natin ay equal sa 15. Okay? I hope you got it. Let's proceed now to the last one. Paano naman kapag eto, ayan. So, pag kinanap natin yung value niyan, ganun pa rin naman. Actually, class, ang ating pagkuha ng value ng polynomial ay same din sa ating remainder ng synthetic division. Kasi meron po tayong tinatawag na remainder theorem. Okay? Remainder theorem. Sa remainder theorem po, kapag po pinalitan po natin ng R, yung ating variable sa polynomial, yung sagot po natin doon ay yung remainder. Okay? At yan din po ay kapareho ng ating remainder sa synthetic division.
Yung remainder po natin sa synthetic division, siya rin po yung remainder natin o yung value ng polynomial na nakukuha natin dyan. Okay, pareho lang po yun. Yun ay base sa ating remainder theorem. Okay po. So, kapag po pinalitan natin, ito po yung ating R na tinatawag. Ayan po, yung nasa small box. Kapag po pinalitan natin yung ating X ng number na to na nasa small box, okay? Yun pong ating remainder, siya rin po yung value ng polynomial natin. Okay? So, that's why, pwede mong gamitin yung katulad ng ginawa mo kanina sa first part na to. Dito, pwede mong gamitin yan. Or pwede mo rin namang gamitin ang synthetic division para malaman dito yung remainder na kapareho din naman ng value ng polynomial natin. Okay? So, paano po yun? Review natin synthetic. Okay? Ito po, small box natin, ang ilalagay po natin dyan is yung number na 3. Kasi siya na po yung tinatawag nating root o yung R na to. Ayan. So, therefore, you are going to use your number which is 3. Maglalagay po ako dito ng 3 at ang ilalagay ko po dito ngayon, syempre, yung ating mga numerical coefficient ng ating dividend. Okay. What are the numerical coefficients? Tignan mo natin kung may nawawalang exponents. Mayroon po ba? Wala po. So, kung walang nawawalang exponent dyan, okay, katulad nito, 3, 2, 1, 0. Ibig sabihin nun, pwede tayong dumiretso. That is, what is the first one? Numerical coefficient po nito is 1, di ba? Kaya mayroon pong 1 dito. Susunod is negative 2. Lalagay po ako dito ng negative 2. Next is negative 4. Kung lalagay po tayo ng negative 4. Next is positive 3. Okay po. Yan po yung kanyang first part. Ito po yung tinatawag natin uli dividend. Tandaan ha, ito po yung dividend natin. Okay? So ngayon, ano po yung ating magiging next step? Horizontal line, equal sign, then bring down, automatic bring down na agad yung first number. Then again, 1 times 3. Ayan, 1 times 3, your answer is equal to 3. Then i-add po natin tong dalawa. Ang sagot natin dyan, positive 1. Okay, dahil malaki po yung positive 3. And then, 1 times 3, what is the answer? Okay, again, 1 times 3, that is equal to 3. And then, i-add po natin tong dalawa. Our answer for that is negative 1. At yung negative 1 na to is multiply again sa 3. Ang sagot natin dyan is negative 3. Okay, kasi pag magkaiba ng sign sa multiplication, lagi po tayong may sagot na negative. Pag pinag-add nyo po yung dalawa, okay, ito po, pag pinag nyo yung dalawang numbers na to, your answer is 0. And what does it mean? Ang remainder po natin ay 0. Okay? So, ulitin ko, pag ang remainder po natin ay 0, ang ibig sabihin po niyan ay eksakto po yung kanyang pagdi-divide. O, diba? In short, divisible. In short, factor siya. For example, dinivide mo ang 12 sa 4. Okay, ang remainder mo ay 0, diba? Halimbawa, class, nag-divide tayo ng number. Dinivide po natin yung 12 sa 4. Ang sagot po natin doon ay 3, di po ba? So, wala po na tayong remainder dyan. So, therefore, ang remainder natin ay 0. Anong ibig sabihin yan? Yung 3 na nakuha nating sagot ay factor ng 12. O, di ba? So, pwede natin sabihin ngayon na 3 is a factor. Ibig sabihin nun, eksakto yung pagdi-divide. Okay? Is a factor of 12. Okay. Kasi po ang remainder ay 0. So, let's say for example, class, nakuha nating sagot dito sa P of 3 sa problem natin. Dito sa problem na to. Okay? So, ang nakuha nating sagot yan, di ba 3 yung ating pinangpalit sa X? P of 3, ayan. P of 3 is equal to 0. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, ito pong ating nandito ngayon, okay? X minus 3 yan, okay? Kapag ginawa po natin na polynomial yan, okay? That will become X minus 3. Sir, bakit uli nangyari yon? X minus 3. Kasi po, pag yung X minus 3 ay ginawa po nating X, okay, di po ba? Ginawa nating X to. Ang sagot natin doon, X equals 3. So, therefore, yung X equals 3, pag ginawa mo siyang polynomial or binomial, ang maging labas niya ay X minus 3. I hope nasundan yan. So, ibig sabihin nito, yung X minus 3 is a factor. Very good.
is a factor of the given polynomial. Anong polynomial natin? Ito po siya, yung x cubed minus 2x square minus 4x plus 3. Okay po. So, bakit nangyaring factor? Because ang remainder po natin ay equal sa 0. Or the value of the polynomial is equal to 0. Or ito rin yung lumabas sa dulo o sa remainder part ng ating synthetic division. I hope nasundan po yan. Okay, that's all for this lesson on polynomials. Okay, sana po may natutunan po kayo dito sa lesson na to at sana pagbutihin niyo po ang inyong exam next week. Okay, so that's all. Thank you so much.